Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 181. Pagkaalis nina Silas at Claire sa mansyon sa Rolls-Royce, bumalik sina Denton, Jeric, at ang iba pa sa sala ng villa. Pagkatapos ay nagtanong si Denton tungkol sa paglalakbay ni Christopher sa Stargate sa Oakhaven. Ikinwento ni Christopher kung paano siya nakipagsapalaran sa Sword Mountain, at nakilala ang ikatlong elder ng Stargate at ang pinuno. Ipinaliwanag din niya kung paano pumayag ang pinuno na tulungan ang pamilya Carter, ipinadala sina Silas at Julian, isang nangungunang internal force martialists, kasama ang mahigit 100 mid-level internal force martialists sa Oakhaven. Si Christopher, kahit na patuloy na binibigyang diin ni Silas na titiyakin niya ang kaligtasan ng aming pamilya, isa lang siyang mid-level internal force martialist. Ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay si Julian, isang elite force martialist. Kung magpapadala ang Black Hawks ng mga elite force martialists na higit sa amin, maaaring nasa panganib ang aming pamilya. Medyo nag-aalala pa rin si Denton at sinabing. Dagdag pa ni Christopher, iminungkahi ko nga sa ikatlong elder ng Stargate na magpadala ng mas makapangyarihang mga katulong. Pumayag naman ang matanda, pero hindi ko akalain na anak at elite force martialist na si Julian ang ipapadala ng pinuno ng Stargate. Sa mga salita ng pinuno ng Stargate, dahil ang Stargate, isang kagalang-galang na paksayon sa Oakhaven, ay nakatayo kasama ang pamilyang Carter, ang Black Hawks ay hindi maglalakas loob na kumilos. Naunawaan ni Denton na sinusubukan ng Stargate na gumamit ng diskarte ng pananakot. Kung alam ng Black Hawks ang kanilang lugar at lumayo sila sa Carters, walang salungatan sa pagitan ng Stargate at Black Hawks. Kaya, maaari lamang umasa si Denton na ang pagpigil na ito ay gagana at si Lawrence, kasama ang Black Hawks, ay uurong. Samantala, si Jeric, nakaupo sa sofa, ay nanatiling tahimik sa buong diskusyon. Ang Stargate ay naglalagay ng labis na tiwala sa sarili nito at sa Silas, naisip niya. Mula sa mata ng kanyang Diyos, masasabi ni Jeric na si Silas ay lubos na walang kakayahan. Sa halip na magsilbi bilang isang deterrent sa Black Hawks, si Silas at ang kanyang koponan ay tila mga pananagutan. Kaya, ang pag-asa sa kanila upang kontrahin si Lawrence at ang kanyang grupo ay isang pipe dream. Gayunpaman, pinili ni Jeric na itago ang kanyang mga pananaw sa kanyang sarili. Gayunpaman, kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang malunasan ang krisis ng pamilya Carter. Maya-maya lang, umalangaw-ngaw ang tunog ng mga yabag nang pumasok si Stephen sa sala ng villa. Sir, ang aming mga operatiba malapit sa Weston Estate ay gumawa ng isang mahalagang pagtuklas. Seryosong sabi ni Stephen kay Denton. Tanong ni Denton, Stephen, magsalita ka. Ano ang nahanap nila? Mga isang oras na ang nakalipas, mahigit 100 individual na nakasuot ng mga damit ng Black Hawks ang dumating sa Weston Estate. Personal na binati sila nina Norman at Lawrence, ulat ni Stephen. Naging seryoso ang mukha ni Denton, isang determinadong kislap sa kanyang mga mata. Gaya ng hinala ko. Pagkatapos kong saktan si Lawrence, ayaw niyang pakawalan ito. Tumawag siya ng mga reinforcement mula sa Black Hawks para ipaghiganti siya. Dad, dapat ba nating kontakan kaagad si Claire at ipaalam ito kay Silas, na hinihimok silang bumalik sa lalong madaling panahon? Mungkahi ni Christopher na may pag-aalala. Gayunpaman, kinawayan siya ni Denton, hindi na kailangan. Kahit na dumating na ang backup ni Lawrence, kung pinaplano nila ang kanilang paghihiganti, hindi nila pipiliin ang sikat ng araw. Kaya hindi na kailangang alertuhan si Claire sa ngayon, hayaan mong si Silas at ang iba pa ay mag-enjoy sa kanilang pamamasyal at relax and beat. Dahil malaki ang posibilidad na matamaan ni Lawrence at ng kanyang mga tauhan ang aming ari-arian ngayong gabi. Sir, aayusin ko kaagad ang ating mga guard, expert, at ang Phantom Guards para maghanda para sa paghaharap ngayong gabi. Sabi ni Stephen, nag-aalab ang apoy sa kanyang mga mata, ang kanyang boses ay puno ng hindi natitinag na pagpapasya. Tumango si Denton, go ahead. Pagsapit ng gabi, isang naglalagablab na pulang araw ang nakasalubong sa abot tanaw kung saan sinasalubong ng langit ang dagat,
naghahadyos ng kumikinang, gininto ang pagmuni-muni sa tubig isang tanawing makikita. Sa malambot na buhangin ng dalampasigan, maraming mag-asawa ang magkahawak kamay na gumagala sa sinag ng papalubog na araw. Habang ang mga binata ay bumubulong ng mga sweet nothings, ang kanilang mga kasama ay namumula na kasing kulay ng kalangitan sa gabi. Gayunpaman, ang isang partikular na pares ay kulang sa pabulong na romantikong pagpapalitan at namumula na pisngi Silas at Claire. Silas was pulling out all the stops, trying to impress Claire, hoping to charm her with the witty humor, and tales of his exploits. Nang hitsura. Nagbibiro siya ng mga biro, nagbahagi ng mga nakakatuwang anekdota, at nag-uusap tungkol sa lahat ng bagay sa ilalim ng araw. Ngunit si Claire ay tila hindi napahanga, isang tunay na reyna ng yelo. Sa karamihan, hahayaan niyang maglaro sa kanyang mga labi ang kaunting ngiti, para lang mawala ito sa loob ng isang tibok ng puso, bumalik ang kanyang ekspresyon sa orihinal nitong lamig. Estado. Hindi naman talaga niya kasalanan. Simula pa lang ay nag-iingat na siya kay Silas. Kung hindi dahil sa pangangailangan ng pamilya Carter na humingi ng tulong sa Stargate, hinding-hindi papayag si Claire sa pamamasyal na ito. Alam niya na ginagamit ni Silas ang pagkakataong ito para mapalapit sa kanya, ngunit wala siya nito. Sa kanyang mga mata, si Silas ay namutla kung ikukumpara kay Jerick, hindi siya makahawak ng kandila sa kanya. Kaya, sa buong araw na iyon, kahit sa dalampasigan na iyon, kahit gaano ka-Jose magsalita o kaaliw si Silas, nanatiling hindi nabigla si Claire. At palagi niyang nakikita ang malamig na ekspresyon sa mukha niya. Sa wakas, tila nawalan ng pasensya si Silas. O di kaya, naubusan lang siya ng pakulo. Huminto siya sa kanyang paglalakad, seryoso ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang tiyak na pangangibabaw. Claire, sabi niya, naniniwala ka ba talaga na hindi ako maikukumpara sa boyfriend mo, Jerick? Natigilan si Claire, hindi sigurado sa intensyon ni Silas. Mr. McLean, tugon niya, si Jerick ay kung sino siya, at ikaw ay ikaw. Bakit mo gustong ikumpara ang sarili mo sa kanya? Walang pag-aalinlangan, idiniin ni Silas, ang hinihingi niyang tingin ay naging malambot, sige, hayaan mo akong itanong ito sa iyo. Kung kaya kong alisin ang lahat ng banta sa pamilya Carter ngayong gabi, papayag ka bang maging girlfriend ko? Para bang naniniwala siyang ang pagmamahal sa kanyang mga mata ay kayang tunawin ang nagyayelong hadlang sa paligid ng puso ni Claire. Pero kay Claire, parang nakakapagod lang si Silas. Kahit anong gawin niya para sa kanya, hinding-hindi siya magkakaroon ng nararamdaman para sa kanya. Nahawakan na ni Jerick ang espesyal na lugar na iyon sa kanyang puso. Bahagyang ngumiti si Claire, Mr. McLean, huwag nating biro ito. Dumidilim na. Dapat tayong bumalik. Claire, hindi ka naniniwala sa akin. Sagot ni Silas, halata sa boses niya ang determinasyon. Bigyan mo lang ako ng isang oras. 5:00 na ng gabi ngayon. Bago mag-anim, bago magdilim, babalik ako para ipakita sa iyo na ako ay isang tao sa aking salita. Dahil doon, tumalikod si Silas at kumpiyansang humakbang patungo sa Rolls-Royce na nakaparada sa malapit, naiwan si Claire, nababanaag sa kanyang mukha ang lubos na pagkalito, sinusubukang pagsama-samahin ang mga nangyari. Kabanata 182. Sa baybaying daan, naliligo sa liwanag ng gabi, isang Rolls-Royce ang nakatayo na nakaparada. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, kasama ang mga 10 eksperto mula sa Stargate, ay nakatayo lahat sa harap ng Rolls-Royce, ang kanilang mga tingin ay nakadirekta sa malayong beach. Julian, mukhang nagustuhan ng ating young master ang batang Miss of the Carter family, sabi ng isang batang eksperto mula sa Stargate sa edad na 20 sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay walang iba kundi si Julian, ang pinakabihasang eksperto na ipinadala ng Stargate upang protektahan ang pamilya Carter. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Julian. Tony, tigilan mo na yang chismis mo. Papalapit na ang young master. Napansin ni Tony, ang binatang eksperto, si Silas na naglalakad patungo sa kanila mula sa dalampasigan. Bamantong hininga siya, ano ang dapat katakutin? Hindi niya tayo naririnig. 7.
Ang isa pang batang eksperto mula sa Stargate ay tamad na tumunog, "Halika, Tony. Hindi balita na nahuhulog ang ating young master sa bawat kagandahang nakikita niya. Bakit parang nagulat ka?" Tunay ngang maalamat sa kanila ang pagiging malandi ni Silas. Ang pinaka nakakadismaya sa kanila ay sa tuwing magtatangka siyang manligaw sa isang tao, kailangan nandoon sila, nakabuntot sa kanya, naglalaro ng third wheel. Sino ang masisiyahan sa ganitong gawain? Sa oras na ito, narating na ni Silas ang Rolls-Royce. Sa malamig at determinadong tingin, inihayag niya, "Sumakay ka sa kotse. Pupunta kami sa mansyon ng pamilya Weston." Ang grupo ng mga kabataang eksperto ay nagsusuot ng mga ekspresyon ng pagkagulat. Pupunta sa mansyon ng pamilya Weston. Hindi ba ang planong bumalik sa mansyon ng mga Carters? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Julian, ay nagtanong kay Silas, "Young Master, bakit tayo pupunta sa mansyon ng pamilya Weston?" "Nangako lang ako kay Claire," sagot ni Silas na may matinding kislap sa kanyang mga mata at determinadong ekspresyon, "bago ang takip silim, sa loob ng isang oras, aalisin ko ang pamilya Carter sa lahat ng banta nito." Kumunot ang noo ni Julian, "Plano mong patayin si Lawrence mula sa Black Hawk sa mansyon ng pamilya Weston?" "Eksakto," determinadong sagot ni Silas. "Hindi lang ang plano kong puksain si Lawrence, kundi papatayin ko rin si Norman." Nangangatwiran si Julian, "Bago kami umalis sa Stargate, nilinaw ng aming pinuno na ang tanging tungkulin namin ay protektahan ang pamilya Carter. Hindi natin dapat i-provoke ang Black Hawks. Ang aming misyon ay hadlangan sila. Ang pagharap kay Lawrence sa mansyon ng pamilya Weston ay maaaring magpalala ng tensyon sa pagitan ng Stargate at ng Black Hawks. Hindi mahalaga. Dahil nangako ako kay Claire, tutuparin ko." Bukod dito, ang pag-iingat kay Lawrence ay isang patuloy na banta sa pamilya Carter. Mas mabuting harapin siya ngayon at alisin ang problema minsan at para sa lahat. Hindi pinansin ang mga babala ni Julian, nagmatigas at mapilit na nagsalita si Silas. Lalong nag-alala si Julian, "Pero young master." Bago pa matapos si Julian, pinutol siya ni Silas, "Enough, Julian, whatever the consequences, I will bear them." With that, binuksan ni Silas ang pinto at sumakay sa kotse. Sa isang mabigat na buntong hininga, sinabi ni Julian sa iba pang mga eksperto mula sa Stargate, "Pumasok ka." Sumakay sa kotse si Julian at ang iba pang eksperto. Habang nagsasara ang mga pinto, humiwalay ang Rolls-Royce. Ang baybaying daan at tumalsik sa malayo. Sa malayong dalampasigan, pinanood ni Claire si Silas at ang kanyang grupo na sumakay sa Rolls-Royce at umalis. Naiwan siya sa hindi maipaliwanag na hitsura ng pagtataka. Sino ang makakapagsabi sa kanya kung ano ang nangyari? Bakit magpapalayas si Silas at ang kanyang koponan, na iniwan siyang napadpad sa dalampasigan? Ano ang naiisip nila? Wala na ba sila sa isip? At ano ang usapan ni Silas tungkol sa paglutas ng lahat ng problema para sa pamilya Carter sa loob ng isang oras at gusto siyang pumayag na maging kasintahan niya? Habang iniisip niya iyon, mas naramdaman niyang galit na galit si Silas. Nagdulot ito ng lumalalang pagkadismaya sa loob niya. Makalipas ang ilang sandali para pakalmayan ang galit niya, biglang nagring ang phone niya. Pinulot ito. Nakita niyang lolo niya ang tumatawag. Sumagot siya, "Lolo, ano po?" "Claire," boses ni Denton ang lumampas sa linya, "dumidilim na. Maaari mo bang hilingin kay Mr. McLean at sa kanyang grupo na bumalik?" Galit na galit, sumagot si Claire, "Iniwan nila akong mag-isa sa dalampasigan at umalis. Wala akong ideya kung nasaan sila. Nagpunta. Ano? Mr. McLean at ang kanyang grupo ay hindi kasama mo. Anong nangyari?" Gulat na bulalas ni Denton. Pagkatapos ay ikinwento ni Claire ang buong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kanyang lolo. Si Denton sa kabilang dulo ng telepono ay tila nagulat din sa sinabi ni Claire sa kanya, "Claire, ipapadala ko si Jeric para sunduin ka kaagad." Sabi ni Denton. Sumagot si Claire, "Sige, hihintayin ko siya sa beach." Matapos tapusin ang tawag, ipinadala ni Claire ang kanyang lokasyon sa Jeric sa pamamagitan ng WhatsApp.
Pagkaraan ng ilang sandali, tumunog ang isang notification, at nakita niya ang isang ngok na emoji mula kay Jerick. Bumalik sa mansyon ng mga Carters, mukhang nabigla pa rin si Denton matapos ibaba ang telepono. Dad, anong nangyari? Si Christopher, na napansin ang kakaibang ekspresyon ng kanyang ama, ay nagtanong. Sumagot si Denton, mukhang pupunta si Silas at ang kanyang grupo sa pamilyang Weston para harapin si Lawrence. Bakas sa mukha ni Christopher ang pagtataka, pupunta sa pamilyang Weston para harapin si Lawrence. Pero ngayong nasa likod na ni Lawrence ang lahat, hindi ba haantong iyon sa isang malaking paghaharap? Kung ang mga bagay ay pupunta sa direksyon na iyon, ang sitwasyon ay mabilis na magiging mas komplikado. Kung nagsimulang mag-away sina Silas at Lawrence, ang pamilya Carter ay hindi maiiwasang madala sa lumalagong salungatan sa pagitan ng dalawang paksayon. At hindi iyon ang gusto ng pamilya Carter. Ang kanilang pag-asa ay na kapag ang Blackhawks, ang paksayon ni Lawrence, ay natanto na ang Carters ay may suporta ng Stargate, sila ay atras, lutisin ang napipintong banta sa pamilya Carter. Stephen, desididong sabi ni Denton sa butler na nakatayo sa malapit, abisuhan kaagad ang aming mga tauhan na nakaistasyon sa paligid ng mansyon ng pamilya Weston. Dapat nilang pigilan si Silas sa lahat ng paraan. Hindi natin maaaring hayaan na lumaki ang sitwasyong ito. Tumango si Stephen bilang pagsang-ayon at mabilis na lumabas ng sala. Pagkatapos, lumingon si Denton kay Jerick, na nakaupo sa sopa, at sinabing, "If I knew Silas would be too impulsive, making such a rash decision, hindi ko hahayaan si Claire na samahan siya." Bahagyang tumawa si Jerick, dahil sa pakhant ng young master para sa atensyon at sa sobrang kumpiyansa nito. Kung hindi siya naghahangad ng gulo kay Lawrence ngayon, tatapusin niya ito bukas. Paggawa ng milyon-milyon gamit ang mata ng Diyos. Bumangon mula sa sopa, sinabi ni Jerick, "Lolo, sasanduan ko na si Claire." Tumango si Denton bilang pagsang-ayon. Umalis si Jerick sa mansyon at sumakay sa kanyang Mercedes, patungo sa dalampasigan. Wala pang 10 minuto, pumasok sa mansyon ang isang halatang distressed na si Stephen, na nagulat kay Denton, "Sir, nakita nga ng mga tauhan namin ang Rolls-Royce na minamaneho ni Silas. Sinubukan nilang pigilan siya sa pasukan ng Weston Estate, ayon sa iyong mga tagubilin. Gayunpaman, nang hilingin ni Silas na tumanggi sila. Nanguna, inutusan ni Silas ang mga eksperto sa Stargate na magsindi. Ang aming mga tauhan ay napagtagumpayan, nagsusustento. Mga pinsala, at hindi napigilan si Silas na pumasok sa mansyon ng pamilya Weston. Nang marinig ito, nagsalubong ng malalim ang mga kilay ni Denton, bakas sa mukha niya ang matinding pag-aalala. Bakit kaya magpadala ang Stargate ng isang walang pag-iisip na tanga tulad ni Silas para tulungan ang pamilya Carter? Ang kanyang tulong, ay walang idinudulot kundi kaguluhan. Napaisip si Danton. Pagkatapos ay time niyang idineklara kina Christopher at Stephen. Mukhang malapit na ang hindi maiiwasang sagupaan sa pagitan ng Stargate at Blackhawks. Dapat nating pakilusan ang lahat ng ating mga eksperto para protektahan si Silas. Kung may mangyari sa kanya, baka panagutin lang tayo ng Stargate. Naiintindihan mo, Dad? Sagot ni Christopher. Oo, sir. Dagdag ni Stephen. Parehong mabilis na lumabas ng sala sina Christopher at Stephen para ipatawag ang mga skilled personnel ng sambahayan. Habang si Denton at ang kanyang mga tauhan ay nag-aagawan upang linisin ang kalat na ginawa ni Silas, ang Rolls-Royce ni Silas ay nabasag na sa main gate ng mansyon ng pamilya Weston. Kabanata 183. Ang mansyon ng pamilya Weston. "Sir, may problema po kami. Binasag ng mga miyembro ng Stargate ang ating mga gate gamit ang kanilang sasakyan, hinihiling na makita kayo ni Mr. Ray." Nagmamadaling pumasok si Carl sa sala at nagpaalam kay Norman na nakaupo sa couch. Si Norman, Lawrence, at ang iba pang mga eksperto ng Blackhawks na naroroon, ay may mga ekspresyon ng pagkagulat sa kanilang mga mukha. Hindi nila inaasahan na, isang umaga lang pagkatapos makatanggap ng balita tungkol sa pagdating ng mga eksperto sa Stargate sa tirahan ng pamilya Carter, haharapin na nila sila sa mansyon ng pamilya Weston.
Ito ay talagang hindi inaasahan. Hindi ba't ang mga eksperto sa Stargate dito sa Oakhaven ay para protektahan ang pamilyang Carter? Para pigilan si Lawrence at ang Blackhawks na guluhin ang pamilya Carter. Bakit parang may balak silang makipag-away kay Lawrence at sa Westins? Itong mga taong Stargate ay itinutulak ang kanilang mga limitasyon. Limitasyon. Halos nasa Limitasyon. Halos nasa pintuan na namin sila. Pintuan na namin sila. Bakit tayo nag-aalangan? Labanan natin sila. Sila. Galit na nasa katanghaliang gulang na miyembro ng Blackhawks ang biglang tumayo mula sa kanyang upuan, sumisigaw sa galit. Nababalot din ng galit ang mga mukha ng iba pang miyembro ng Blackhawks. Maliwanag, lahat sila ay gate. Gayunpaman, mahinahong hinarap nila. Walang kwentang miyembro ng Blackhawks, na nagsasabing, Mark, pakiusap huminahon ka. Umupo ka ulit. Ang galit na miyembro, nagmamakaawang pinigilan ang kanyang galit at umupo muli sa sopa, bumubulong, sino ba ang pupunta tayo sa Oakhaven para lamang magtago na parang mga duwag. Oakhaven para kumilos na parang duwag. Sa halip na makipagbanggaan sa mga miyembro ng magdusa ng matinding kahihinatnan, bakit hindi Daijin na matalino? Hindi lang ang mga follower, kundi Stargate Carter ay ang batang tagapagmana ng pinuno, Stargate. Ang binatang ito, bagamat ambisyoso at sabik sa kaluwalhatian, ay walang karanasan sa mga paraan ng ating mundo. Iyon ang dahilan kung bakit siya walang ingat na Weston Greenhorn, hindi tayo dapat gumamit ng puwersa. Gamitin ang talino. Nang marinig ang lumiwanag ang mukha ni Norman sa nagsimula ring lumamig ang mga miyembro ng Blackhawks na noong una ay sumisigaw ng laban. Dahil doon, naglabas si Lawrence ng maliit na itim na bote mula sa kanyang damit at ipinakita ito kay Norman. Bakit ka mag-abala sa mga pisikal na paghaharap kung mayroon akong bote ng sedative powder dito? Ito ay magpapasuko, walang laban. Pagkatapos ibahagi ito, may ibinulong si Lawrence sa tenga ni Norman. Ang mga mata ni Norman ay kumikinang sa intriga. Lawrence, isang napakatalino na plano. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mukha ni Lawrence. Hey! Ang pakikitungo sa mga taong ito ng Stargate ay larong pambata para sa akin. Norman pagkatapos ay tumayo, kinuha ang itim na bote mula kay Lawrence, at ibinulong ang isang set ng mga tagubilin sa kotse ni Carl. Tumango si Carl, ang maliit na itim na bote at umalis. Hinarap ni Norman si Lawrence at ang iba pang miyembro ng Blackhawks, mga ginoo, mangyaring maghintay dito. Babalik ako kaagad. With that, lumabas siya sa sala ng villa. Sa sandaling iyon, nagkakagulo ang mansyon ng pamilya Weston. Pilit na pinapasok ni Silas at ng kanyang grupo ang mansyon, na nagdulot ng kaguluhan. Pinalibutan ng 12-dosenang mga gwardya ng mansyon at mga bihasang mandirigma ang sasakyang dumating si Silas at ang kanyang grupo. Sumigaw mula sa mga tao, lumabas kayo sa sasakyan. Lumabas ka. Kung hindi ka lalabas, babasagin namin ang kotse. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan, at lumabas si Silas, Julian, at ang iba pang miyembro ng Stargate. Si Silas, na nagpapalabas ng hangin ng pagmamataas at tila hindi napigilan ng galit na mga gwardya, ay malamig na sinabi, ipatawag ang iyong Panginoon, Norman, upang makita ako. Naglakas loob kang bumangga sa mga pintuan ng aming mansyon, pumasok ng hindi inanyaya, at ngayon ay hinihiling na makita ang aming Panginoon. Tuturuan ka namin ng leksyon. Sagot ng pinuno ng mga gwardya na halatang galit. Habang sumenyas siyang umatake, naghanda ang iba pang gwardya na umabant. Gayunpaman, isang boses na nag-uutos ang umalangaw-ngaw, tumigil ka. Magpakita ng paggalang. Natigilan ang mga gwardya, napatigil sa kanilang mga landas. Lumingon sila, na nagpapakita ng paggalang sa pinanggalingan ng boses, at nag-chorus, Mr. Weston. Tunay ngang ang namagitan ay walang iba kundi si Norman.
Lumapit si Norman, kasama sina Thomas, Tobias, at ilang katulong. Huminto siya sa harap ni Silas, yumuko ng malalim, wala akong ideya na pararangalan tayo ni Mr. McLean sa pagbisita. Patawarin mo sana ako dahil hindi kita binati sa gate. Sana hindi mo ipagtanggol kami. Halatang nagulat si Silas sa magalang na kilos ni Norman. Naisip niya, pumasok ako sa mansyon ng pamilya Weston, halos bumagsak sa gate nila, pero hindi ba si Norman? Nagagalit ngunit nagpapakita ng gayong paggalang. Anong nangyayari? Sa wakas ay natagpuan ang kanyang boses, tinanong ni Silas, Norman, kilala mo ba ako? Sagot ni Norman, Mr. Si McLean, ang kilalang tagapagmana ng Stargate, ay isang pangalan na kilala ko. Noon pa man ay gusto kong bisitahin ang Stargate at makilala ka. Ang makita ka ngayon ay isang malaking karangalan. And with that, yumuko ulit siya ng malalim. Naisip ng isang flattered na si Silas, kaya nauuna sa akin ang reputasyon ko, kahit ang pinuno ng kilalang pamilyang Weston sa Oakhaven ay kilala ako. Hindi ko napagtanto na ganito ako kasikat. Flattered sa sobrang courtesy ni Norman, natunaw ang unang guarded posture ni Silas. Isang mapagpakumbabang ngiti ang sumili sa kanyang mga labi, nagpapanatili ng kakisigan na inaasahan ng tagapagmana ng Stargate. Mr. Weston, he replied gracefully, hindi na kailangang maging masyadong formal. Subtly, without even realizing it, Silas had transitioned from direct addressing Norman to the more respectful Miss Weston. Mr. McLean, pakiusap, maupo tayo sa loob, sabi ni Norman, na iminuwestra ang mansyon. Nang huminahon si Silas, itinaas ang kanyang marangal na ulo, ay tumugon, Ginoong Weston, ang aking pagbisita ay hindi para sa masayang kape at chat. Narinig ko na si Lawrence ay nasa iyong tirahan, nagkikimkam ng mga intensyon sa pamilya Carter, dumating ako. Hinahanap siya. Nagkunwaring nagulat si Norman, Mr. McLean, totoo na nandito si Lawrence. Ngunit mayroon na siyang run-in kay Denton ilang araw na ang nakalipas at nagdusa para dito. Maaari pa rin ba siyang gumawa ng gulo nang hindi natututunan ang kanyang aralin? Parang natigilan si Silas, Mr. Weston, hindi mo ba alam? Na may seryosong mukha, tumugon si Norman, I really had no idea. Pero ngayong ibinalita mo na ito sa akin, hindi ko nahahayaang tumakbo ng ligaw si Lawrence. Pagkatapos ay bumaling siya kina Thomas at Tobias, na nag-uutos. Thomas, Tobias, dalhin mo ang mga tauhan natin at ikulong kaagad si Lawrence. Agad namang tumanggo ang dalawa, yes, Dad, Lolo. Nang makitang iniutos ni Norman ang pagpapahuli kay Lawrence, medyo nagulat si Silas. Nangongolekta ng kanyang mga iniisip, sinabi niya, Mr. Weston, hayaan na natin si Lawrence. Gayunpaman, same time na tumugon si Norman, paano ko naman papayagan iyon? Isa kang iginagalang na panauhin sa pamilyang Weston. Paano kita hahayaan na gumawa ng ganoong ungol? Pakiusap, pumasok ka sa loob at uminom ng kape. In just a short while, ihaharap namin sa iyo si Lawrence. Sina Thomas at Tobias, na sinamahan ng isang pangkat ng mga gwardya, ay umalis upang kulong si Lawrence. Sa pagmamasid sa sitwasyon, naglaho ang anumang mga hinala sa isip ni Silas. Tumanggo siya bilang pagsang-ayon, mabuti naman, maupo muna tayo sa loob ng villa. Pumasok si P sa isa pang bonggang villa. With that, sa ilalim ng mainit na paanyaya ni Norman, si Silas at ang kanyang entourage. Kabanata 184. Magiliw na tinanggap ni Norman sina Silas, Julian, at ang dosenang mga miyembro ng Stargate, na pinaupo sila sa mga sofa sa sala. Pagkatapos, bumaling kay Carl, ang dati niyang mayordoma, sinabi niya, Carl, ipaghain ng kape ang mga kasambahay kay Mr. McLean at sa lahat ng ating iginagalang na panauhin. Kung gusto mo, Mr. Weston, sagot ni Carl. Kasunod ng kanyang pagkilala, si Carl ay nagbigay ng matagal na tawag, dalhin ang kape. Maya-maya, 4 o 5 kabataan, magagandang dalaga, nakasuot ng mixing itim na palda at puting apron, ang matikas na pumasok na may dalang mga tray ng kape. Ang kanilang pagpasok ay pansamantalang nabighani sa mga nakababatang miyembro ng Stargate,
ang kanilang mga mata ay nakatutok sa mga kasambahay na mag-agarang figure. Si Julian, sa kanyang karaniwang malamig na kilos, ay nanatiling tahimik, na tila walang pakialam sa mga kaakit-akit na kasambahay. Mr. McLean, please enjoy your coffee, sabi ng isang matingkad na dalaga habang naglalagay ng isang tasa ng tsaa sa harap ni Silas. Ang kanyang matamis na boses at kaakit-akit na ngiti ay naglagay sa kaso ni Silas. Pagbalik sa katinuan, nakangiting sagot ni Silas, "Salamat, Miss." Ang iba pang mga katulong ay naghain ng tsaa sa bawat miyembro ng Stargate, na inilalagay ito ng direkta sa kanilang mga kamay o sa mga mesa sa harap nila. Ang mga kabataang miyembro ng Stargate, tulad ni Silas, ay lubos na nabighani sa mga nagniningning na dalaga. Nang umalis ang mga katulong pagkatapos maghain ng kape, nakita ni Silas at ng iba pang miyembro ng Stargate ang kanilang mga titig, na tila nabighani sa kanilang magandang pag-urong. Mr. McLean, at mga kagalang-galang na kaibigan mula sa Stargate, panimula ni Norman, na itinaas ang kanyang tasa na may init na nagmula sa kanyang ngiti, "Ito ay isang premium na kape mula sa aking pribadong koleksyon. Ako ay bihirang magpakasawa sa aking sarili, ngunit sa gayong mga kilalang panauhin na gumagabay sa aking tahanan ngayon, nararapat lamang na ibahagi ang pinakamahusay." Kinuha ni Norman ang tasa sa kanyang kamay at ngumiti ng matamis. "Pakitikman at ipaalam sa akin ang iyong mga saloobin sa lasa nito." Kasabay nito, humigop si Norman, bahagyang nakapikit na parabang ninanamnam ang masaganang aroma at lasa, na tila nawala sa napakasarap na lasa ng kape. Si Silas at ang iba pang miyembro ng Stargate, na napagtanto ang kahalagahan ng mga salita ni Norman, ay naunawaan na sila ay ginagamot sa premium na kape. Masasabing malalim at engrandi ang reception. Sila ay tinatrato na parang tunay na pinarangalan ng mga panauhin. Si Silas at ang lahat ng mga master ng Stargate ay nakaramdam ng tunay na layaw. Ang kanilang impresyon kay Norman ay kapansin-pansing bumuti, nakikita siya bilang isang kapuri-puri na elder. Isa-isa silang humigop ng tsaa. Sunod-sunod nilang pinulot ang kanilang kape. Sa sandaling dumampi ang kape sa kanilang mga labi, nabighani sila sa katangi tanging lasa nito. Agad nilang nakilala na hindi lang ito isang top-tier na kape, ngunit ang creme de la creme ng lahat ng kape, marahil ang pinakakamangha-manghang kape na natikman nila. Nagliwanag sa tuwa ang mukha ni Silas na may katangi tanging kulay abo, na nagbuhos ng papuri. Ang iba pang nakababatang Stargate Masters ay nagpahayag ng kanilang pagpapahalaga. Kahit na ang karaniwang matapang na si Julian, pagkatapos ng ilang paghigop, ay may kinang sa kanyang mata. Walang alinlangan, nakilala rin niya ang superior na kalidad ng kape. Dahan-daang iminulat ni Norman ang kanyang mga mata, napansin na halos maubos na ni Silas at ng iba pa ang kanilang kape. Isang banayad at pilyong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Minsang nabanggit ni Lawrence na ang isang pagwiwisik lamang ng pampakalma na pulbos sa kape ay magpapatalsik sa sinuman sa loob ng 5 minuto, kahit na ang Elite Internal Force Marty A-list. Ngayon, nasaksihan na nina Silas at ng kanyang mga tauhan ang pag-inom ng maruming kape, hinintay na lamang ni Norman na sumuko sila. Lumipas ang mga minuto. Wala pang 5 minuto, si Silas at ang iba pa ay nagsimulang hindi mapalagay. Nang ibabaw sa kanila ang pagkahilo. Nagpaparamdam sa kanila na parang nakainom sila ng labis na alak. Ang kanilang lakas ay hamina, at ang kanilang kamalayan ay lumabo. Nadulas ang mga tasa mula sa kanilang pagkakahawak, na nabasag sa pagtama. Hindi nagtagal, isa-isang bumagsak si Silas at ang mga master ng Stargate sa mga sofa. Tanging si Julian, dahil sa kanyang superior na martial arts, ang nananatiling mas malay kaysa sa iba. Ngunit tila umikot na ang mundo sa paligid ni Julian, at kahit na sinubukan niyang mag-focus, ang lahat ay tila malabo at dumb-oble. Itinuro ang nanginginig na daliri kay Norman, si Julian ay gumalaw, "Ikaw. Nilason mo ang kape." Isang malamig na ngiti ang tugon ni Norman, "Kaibigan ko mula sa Stargate, nagkakamali ka siguro. Bakit ko naman lasunin ang kape, isang luho kahit na bihira kong pagbigyan. Marahil pagod ka lang sa mahabang paglalakbay mo sa Oakhaven. Dahil pagod ka na, bakit hindi ka magpahinga dito sa bahay ko? Papatayin?
Tinangka ni Julian na bumangon ng nanginginig mula sa sofa, ngunit bago niya matapos ang kanyang pagbabanta, bumagsak siya sa lupa, nawalan ng malay. Sumilay ang nakakatakot na ngiti sa mukha ni Norman. Mukhang ang pampakalma na pulbos na ibinigay ni Lawrence ay talagang nakakakuha ng isang suntok, pag-iisip niya. Pagkatapos ay bumaling siya kay Carl at inutusan, ay lock ang mga taong ito sa mga piitan ng mansyon. Si Carl, na bakas sa mukha ang pag-aalala, ay nagtanong, "Sir, kung ikulong natin itong mga miyembro ng Stargate kasama si Benjamin, hindi ba malalagay sa panganib ang lihim ng treasure map?" Mapanganib na kumikinang ang mga mata ni Norman. Paano kung malaman nila ang sekreto? Sa tingin mo ba makikita nila muli ang liwanag ng araw? Nahuli ni Carl, ibig mong sabihin. Panatilihin silang nakakulong magpakailanman ni Benjamin. Sa matinding titig, kinumpirma ni Norman, exactly. Kung malalaman ng Stargate ang tungkol sa ngayon, ang pamilya Weston ay maaaring harapin ang paglipol. Para sa kapakanan ng aming pamilya, hindi sila maaaring palayain hanggang kamatayan. Pero sir, sumingit si Carl, ang mga miyembro ng Stargate na ito ay Internal Force Martialis. Ang pagpapanatili sa kanila sa piitan ay maaaring magdulot ng panganib na makatakas. Dapat ba tayong gumawa ng mga espesyal na pag-iingat? Carl, kung susubukan nilang tumakas, malamig na sinabi ni Norman, baliin ang kanilang mga paa. Hindi sila lalayo. Oo, sir. I'll sit it agad, masuner ang tugon ni Carl. Sa sandaling iyon, pumasok sa silid sina Thomas at Tobias, na umano'y kumukuha kay Lawrence, kasama ang kanilang mga gwardya. Sa katunayan, hindi nilayo ni Thomas at ng kanyang koponan na hulihin si Lawrence. Ang lahat ng ito ay isang daye para sa kapakanan ni Silas at ng kanyang mga tauhan. Ang buong charade ay idinisenyo upang linlangin si Silas at ang kanyang mga kasamahan, na hinihikayat sila sa kasiyahan. Hakbang-hakbang, hanggang sa mahulog sila sa bitag ni Norman. Sa pagtingin sa sofa kung saan si Silas at ang lahat ng miyembro ng Stargate ay bumagsak dahil sa epekto ng sedative powder, parehong mukhang natutuwa ang kasama ni Thomas at Tobias. Tatay, sinigurado na ba natin ang ating tagumpay? Nakangiting lumapit si Thomas kay Norman. Tumango si Norman. Pagkatapos ay kinausap niya si Thomas ng may time na tono, bagaman matagumpay nating nasupil si Silas at ang kanyang mga kasama sa Stargate, dapat tayong manatiling maingat. Ang pamilya Carter ay may mga mata na nanunood sa aming manor mula sa labas. Dapat tayong magpatuloy ayon sa plano. Inamin ni Thomas, naiintindihan, Ama. Aayusin ko ang aming mga nangungunang eksperto na itaboy kaagad ang Rolls-Royce sa manor. Ito ay magpapapaniwala sa mga nanunood na umalis na si Silas at ang kanyang grupo. With that, tumalikod si Thomas at lumabas ng villa. Samantala, inutusan ni Carl ang isang pangkat ng mga piling gwardya upang dalhin ang mga walang malay na miyembro ng Stargate. Pagkalipas ng ilang minuto, umalis ang isang bahagyang napinsalang Rolls-Royce mula sa manor ng pamilya Weston. Kabanata 185. Sa mansyon ng mga Carters. Pumasok sina Christopher at Stephen sa villa upang hanapin si Denton, na nakaupo sa sofa, malalim ang iniisip, na mukhang seryoso. Pare, lolo, nagsimula si Christopher, ang lahat ng mga elite na gwardya at phantom guard sa mansyon ay nagtipon na ngayon. Inalis ang sarili mula sa kanyang pagmumuni-muni, tumangala si Denton sa dalawa at sinabing may gravitas, good. Papunta na kami ngayon sa pamilya Weston. Ang mga kaganapan ngayong gabi ay isang bagay ng buhay at kamatayan para sa pamilya Carter. Kung anuman ang mangyari kay Silas at sa kanyang koponan, tayo rin ay haharap sa matinding kahihinatnan. Pagkasabi nito, tumayo si Denton sa kanyang upuan, nakasandaw sa kanyang tungkod. Bagamat gumaling na ang kanyang pile at kasing galing na ng iba ang kanyang binti, ginamit pa rin niya ang tungkod. Bahagyang dahil nasanay na siya sa paglipas ng mga taon, at isang bahagi dahil ang tungkod minsan ay nagsisilbing sandata niya. Aalis na sana si Denton, biglang nagring ang phone ni Stephen. Ring. Mabilis na tiningnan ni Stephen ang caller ID at ipinaalam kay Denton, Mr.
Carter, ito ay isang tawag mula sa ating mga tauhan na nakaposisyon sa paligid ng mansyon ng pamilya Weston. Huminto si Denton at nagbilin, sagutin mo. Tingnan natin kung mayroon silang anumang mahahalagang impormasyon. Oo, Mr. Carter. Sinagot ni Stephen ang tawag, nagpalitan ng ilang salita, pagkatapos ay saglit na itinigil ang pakikipag-usap sa tumatawag para i-update si Denton. Mr. Carter, ang aming impormante ay nagulat na ang Rolls-Royce na lulan si Silas at ang kanyang koponan ay kalalabas lamang ng mansyon ng pamilya Weston. Si Denton, na curious, ay nagtanong, nabanggit ba nila kung saan maaaring pumunta si Silas pagkatapos umalis sa mansyon ng pamilya Weston? Nagpadala sila ng isang koponan upang buntot ang sasakyan ni Silas, tugon ni Stephen. Tumango si Denton bilang pagsang-ayon. Mabuti. Hayaang bantayan nilang mabuti ang sasakyan ni Silas at agad na iulat ang anumang mga bagong development. Oo, Mr. Carter. Matapos ihatid ang mga tagubilin ni Denton sa tumatawag, binaba na ni Stephen ang tawag. Nilingan niya si Denton at nagtanong, Mr. Carter, dapat pa ba tayong tumuloy sa mansyon ng pamilya Weston? Nag-isip sandali si Denton bago sumagot, dahil umalis na si Silas at ang kanyang grupo sa pamilyang Weston, hindi na kailangang pumunta doon ngayon. Ang aming pangunahing prioridad ay dapat na matiyak na si Silas at ang kanyang koponan ay makabalik sa aming mansyon ng ligtas at walang karagdagang insidente. Iuutos ko sa lahat ng elite na gwardya at phantom guards na nagtipon sa labas upang bumalik at patibayin ang mga depensa ng mansyon, mungkahi ni Stephen. Tumango si Denton, mabuti, magpatuloy. Agad na lumabas ng villa si Stephen. Nakahinga ng maluwag si Denton, na umupo sa sofa. Ang katotohanan na ang sasakyan ni Silas ay umalis sa Weston Family Mansion ay nagpapahiwatig na ang sitwasyon ay hindi lumala. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay maaaring hindi maisip. Nang mapansin ang halatang gamaan ng loob ng kanyang ama, naghanda si Christopher ng isang tasa ng kape para sa kanya. Dad, panimula niya. Buti na lang walang major na nangyari. Kung hindi, ang aming pamilya Carter ay maaaring nasadlak sa isang madugong sakuna ngayong gabi. Tumango si Denton bilang pagsang-ayon. Kung sakaling magkasalungat ang mga miyembro ng Stargate at ang Black Hawks, ang mga pamilyang Carter at Weston ay hindi may iwasang madala sa away. Ang gayong sagupaan ay magiging mapaminsala para sa Westons at sa mga Carters. Sa ganitong paraan, ang pamilya Carter at ang pamilyang Weston ay magdaranas ng matinding pagkalugi. Isang senaryo na gustong iwasan ni Denton sa lahat ng paraan. Ito ang dahilan kung bakit siya unang humingi ng tulong sa Stargate. Ngunit ngayon, napagtanto ni Denton na ang presensya ni Silas ay nagdulot ng patuloy na banta, na posibleng mag-drag sa pamilya Carter sa hindi maibabalik na kalamidad sa anumang naibigay na sandali. Kapag bumalik si Silas, kailangan nating linawin sa kanya, sabi ni Denton, na may bakas ng sa kanyang boses, na ang pag-uudyok ng kaguluhan sa pamilya Weston ay hindi lamang nakakasama sa Stargate kundi nalalagay din sa panganib ang ating pamilya. Tumango si Christopher bilang pagsang-ayon, naniniwala rin ako na kung patuloy nating hahayaan si Silas na kumilos ng walang ingat, hindi lang siya makakatulong sa atin, ngunit ilalagay din niya ang aming pamilya Carter sa mas malaking panganib. Pagkatapos ay nag-propose siya sa kanyang ama, sa lahat ng mga taong ito, naniniwala ako na si Julian ang pinakamapagkakatiwalaan. Marahil ay dapat tayong umasa sa kanya para protektahan ang pamilya Carter. Bukas, mag-aalok ako ng ilang milyong dolyar at tingnan kung maibabalik natin ang magulong batang ito, Silas. Stargate, pagmumuni-muni ni Denton, malinaw na nakita si Silas na isang dakot. Habang tinatalakay ng mga Carters ang mga paraan upang maibalik sa Stargate ang palaging nakakagulong Silas, sa mansyon ng pamilya Weston, sina Norman at Lawrence, kasama ang mga miyembro ng Black Hawks, ay nagpaplano rin ng kanilang susunod na hakbang. Lawrence, napaka-epektibo ng paraan mo, nakangiting sabi ni Norman habang nakahiga sa sofa, pagkatapos inumin ni Silas at ng kanyang mga tauhan ang kape na sinamahan ng sedative powder, lahat sila ay nahimatay. Humalaklak si Lawrence, ang sedative powder ay isang natatanging lihim na gayuma ng ating Black Hawks.
Ito ay higit pa sa sapat upang mahawakan ang mga mula sa Stargate. Norman, sinigurado mo bang maayos ang pakikitungo ni Silas at ng kanyang koponan? Natatawang sagot ni Norman, huwag kang matakot, Lawrence. Walang makakaalam na sila ay nilagyan ng droga sa aking lugar, o kung saan sila dinala. Nakita lang ng mga tagalabas ang kanilang sasakyan na umaalis sa Weston Estate. Kung saan sila nagpunta, walang makakaalam. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit inutusan ni Norman si Thomas na itaboy ang Rolls-Royce Silas na dumating ay upang ipakita na sila ay umalis na, at sa gayon ay nanlilinlang sa mga nanunood. Sa sandaling naihatid ng mga tauhan ng Weston ang Rolls-Royce sa isang liblib na lugar at iniwan ito, walang sino man ang makakaalam kung saan nagpunta si Silas at ang kanyang mga tauhan o kung paano sila mahahanap. Ngayong wala ng suporta si Denton ng Stargate, maaari nating samantalahin ang pagkakataong ito na maglunsad ng sorpresang pag-atake sa pamilyang Carter ngayong gabi, na hulihin silang lahat. Ang mga mata ni Lawrence ay kumikinang sa determinasyon. Ang iba pang mga elite ng Black Hawks ay sabik na tumingin, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa. Seryosong tumango si Lawrence, talagang, sasaktan natin ang pamilya Carter. Sa palazzo, ang Mercedes ni Jerick ay huminto sa driveway ng kanyang Grand Villa. Bumaba sina Jerick at Claire sa sasakyan at pumasok sa villa. Sa sala, si Harlan ay abala sa mga balita sa gabi habang si Everly ay abalang-abala sa kanyang telepono. At pinag-aaralan ni Gerald ang mga stock sa kanyang mobile. Abala ang ina ni Jerick sa paghahanda ng hapunan sa kusina. Nang marinig ang mga yabag, tumangala si Everly, lumiwanag ang kanyang mukha sa tuwa. Claire, nandito ka na pala. Bulalas niya. Ngumiti si Claire at tumango sa kanya. Lumingon si Everly at tinawag ang kusina, Nay, andito si Claire. Gumawa ng karagdagang pagkain. Alam ko, sweetie. Siguraduhin mong alagaan mong mabuti si Claire, tugon ng masayang boses ni Sofia mula sa kusina. Hindi mapigilan ni Claire ang mapangiti. Mula noong araw na ipinagmamalaking ipakilala siya ni Jerick bilang kanyang kasintahan sa kanyang pamilya, itinuring nila siya bilang isa sa kanila. Nakakaaliw ang init na naramdaman niya mula sa mga ito at nakatulong ito para mawala ang galit na naramdaman niya matapos siyang iwanan ni Silas sa dalampasigan. Sa kanilang pagbabalik, nailabas niya ang kanyang pagkadismaya sa pamamagitan ng pagsasabi kay Silas kay Jerick, at sa ngayon, halos hamupa na ang kanyang galit. Ramdam na ramdam ang init ng pamilya ni Jerick ngayon, lahat ng bakas ng kanyang galit ay nawala. Nang gabing iyon, naghapunan si Claire kasama ang pamilya ni Jerick, at ang kapaligiran ay masaya at maayos. Nagpasya si Claire na manatili sa gabing iyon, kasama si Everly sa isang silid. Gabi na, nang tulog na ang buong pamilya, bumangon si Jerick. Nagsuot siya ng itim na damit na angkop para sa palihim na paggalaw sa dilim. Tinakpan ng maskara ang kanyang mukha at bibig, nag-transform siya sa isang misteryosong figure sa itim. Pagkatapos, itinulak niya ang dalawang bintana. Sa isang mabilis na paggalaw, lumundag siya na parang paniki, ang kanyang silhouette ay naghalo sa kadiliman at naglalaho sa gabi. Kabanata 186. Matingkad pa rin ang ilaw ng mansyon ng mga Carter sa lalim ng gabi. Sa sala, hindi pa natutulog si Denton, kumunat ang noo niya sa malalim na pag-iisip, baka sa mukha niya ang gravity. Gayun din, si Christopher at ang kanyang asawa ay nakaupo sa sopa, ang kanilang mga mukha ay halatang hindi mapakali. Umalangaw-ngaw ang mga yabag nang pumasok si Stephen. Si Christopher, na puno ng pagmamadali, ay nagtanong sa kanya, hindi pa ba natin nahanap ang sasakyan ni Silas? Bumagsak ang mukha ni Stephen, at dahan-dahan siyang tumango. Nang makita ang kilos ni Stephen ay lalong bumigat ang bigat sa mukha ni Denton. 4 o 5 oras na ang lumipas mula nang sumapit ang gabi nang umalis ang sasakyan ni Silas sa mansyon ng pamilyang Weston. Sinubukan ng mga tao ng pamilya Carter na bunutin ang kotse ni Silas, ngunit sa huli ay nawala ito sa paningin. Ang mga oras na ito ay napakasakit para kay Denton. Siya ay walang ideya kung bakit ang sasakyan ni Silas ay yumanig sa mga tracker ng pamilya Carter at maglalaho ng wala. Isang bakas.
Pinag-isipan din niya kung saan maaaring pumunta si Silas nang hindi bumalik sa mansyon ng mga Carters. Mr. Carter, panimula ni Stephen, napakunot ng malalim ang kanyang noo. Sa tingin mo saan kaya pumunta si Silas at ang grupo niya? Tugon ni Denton, natatakot ako na ang sagot dyan ay alam lang ni Silas at ng kanyang kumpanya. Gayun din, kung isa sa alang-alang na nawala sila pagkatapos magtungo sa mansyon ng pamilya Weston, dapat itong konektado sa pamilya Weston sa anumang paraan. Biglang pumasok sa isip si Christopher, Kai, sa tingin mo ba ay maaaring nasa pamilya pa rin ng Weston si Silas? Mansyon. Paano kung ang kotse na umalis sa pag-aari ng Weston ay walang Silas sa loob nito at isa lamang pang-aakit para linlangin tayo? Isang pagbabago ang bumungad sa mukha ni Denton. Ang mga salita ni Christopher ay talagang nagbigay ng bagong liwanag sa sitwasyon. Ito ay isang hindi may kakailan na posibilidad. Gayunpaman, si Silas at ang kanyang koponan ay pawang mga eksperto mula sa Stargate. Ang hulyan na iyon, sa partikular, ay isang top-notch. Kumilos ka, baka hindi siya manalo. Panloob na puwersang militar. Kahit na sinabi ni Lawrence kay Stephen, baka sa mga mata niya ang pagdududa. Mukhang imposible para sa Black Hawks na makuha silang lahat. Tama ka, Stephen, Denton remarked with piercing eyes. Sa isang direktang paghaharap, ito ay lubos na hindi sigurado kung ang Black Hawks ay maaaring madaig si Silas at ang kanyang mga tauhan. Ngunit si Silas ay labis na mayabang at may posibilidad na maliitin ang iba, na ginagawang madali siyang magkamali at mahulog sa mga bitag. Nanlaki ang mga mata ni Stephen sa na-realize. Ibig mong sabihin na si Silas at ang kanyang koponan ay nahulog sa isang bitag na itinakda ng pamilyang Weston at ng Black Hawks. Mataimtim na tumango si Denton. Pagtingin sa sitwasyon ngayon, medyo possible. Kung si Silas at ang kanyang koponan ay talagang nasa kamay ng pamilyang Weston, tiyak na magplano ang pamilyang Weston at ang Black Hawks ng isang night raid sa aming mansyon ngayong gabi. Itay, kung wala ang suporta ng Stargate, maaari ba talaga nating mapaglabanan ang kanilang pag-atake? Tanong ni Christopher, halata sa mukha niya ang pag-aalala. Nanlilisik ang mga mata ni Denton. Ang buhay at kamatayan ay nasa kamay ng tadhana. Kung kaya ng pamilya Carter ang bagyo ngayong gabi ay nasa kamay ng langit. Inilatag ng kanyang mga salita ang bigat ng kanilang sitwasyon. Sinulyapan ni Christopher ang kanyang asawa, si Miranda, at ngumiti ng malungkot. Sa kabutihang palad, dinala ni Jerick si Claire sa kanyang tahanan. Baka maligtas siya sa kalamidad na ito. Tumango si Miranda, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hanggat ligtas siya kasama si Jerick, at nandyan siya para protektahan siya, walang ibang mahalaga. Kahit may mangyari sa akin. Christopher, panimula ni Denton, hayaan mong magtago si Miranda at lahat ng katulong sa mansyon sa underground na bunker. Tumango si Christopher. Oo. Tumango bilang pagsang-ayon, inakay ni Christopher si Miranda palabas ng villa. Pagkatapos ay bumaling si Denton kay Stephen, ihanda ang lahat ng aming pinakamahuhusay na manlalaban. Dapat tayong maging maingat. Yes, Mr. Carter, sagot ni Stephen, malapit nang umalis. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malamig na bagzo ng hangin ang bumuhos mula sa pangunahing pasukan, ang temperatura nito na nakakalamig sa buto ay naging dahilan upang tumayo ang buhok ni Stephen. Isang pakiramdam ng paparating na panganib ang bumalot sa kanya. Whoosh! Biglang, isang anino, makamulto at matulin, ang sumugod para sa isang atake. Naningkit ang mga mata ni Stephen, at walang pag-aalinlangan, ibinato niya ang isang hampas ng palad. Bang! Pagkatapos ay naramdaman niya ang nakakagulat na pag-akyat ng panloob na mana mula sa palad ng kalaban. Napaatras siya ng ilang talampakan sa sobrang lakas nito bago niya nagawang pakalmihin ang sarili. Isang patak ng dugo ang tumakas sa gilid ng bibig ni Stephen, at namutla ang kanyang mukha. Sa isang pakikipagpalitan lamang sa mahiwagang kaaway na ito, siya ay nasugatan. Lawrence. Bulalas ni Denton, mabilis na bumangon mula sa sopa, matalim ang kanyang tingin at nakatutok sa figurang nakatayo sa pintuan. Ito ay walang iba kundi si Lawrence, nakasuot ng kanyang signature robe,
na nagmumula sa malamig na awtoridad. Sa katunayan, ang isa na nakatama kay Stephen at nasugatan siya ay si Lawrence. Hindi inaasahan ni Denton na magpapakita kaagad si Lawrence at ang kanyang mga tauhan. Isang masasamang tawa ang pinakawalan ni Lawrence, "Hal Denton, I bet hindi mo inaasahan na darating ako na kumakatok, di ba? Ngayong gabi, walang darating para iligtas ka. Dumating na ang oras mo." Swoosh! 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 Sa likod ni Lawrence, mahigit 100 figure ang lumitaw. Mandirigma mula sa Black Hawks, kasama si Norman sa kanila. Si Denton, na may maapoy na kislap ng puot sa kanyang mga mata, ay hinarap si Norman. "Norman, hindi ko akalain na makikipagsabwatan ka sa Black Hawks para ibagsak ang pamilya Carter." Malamig na ngumiti si Norman. "Hey, Denton, ang manugang mo, si David, ang karibal ko sa negosyo, at ang kumpanya mo ng chip ay ang pinakakumikitang tech enterprise, isang premyo na matagal ko nang hinahangad. Ang iyong kamatayan ay magdudulot lamang ng mga benepisyo sa akin at sa pamilyang Weston. At nagkamali ka ng pagpatay kay Emerson. Kung hahayaan natin ang pamilya Carter na lumago ng walang kontrol at patayin ang mga miyembro ng iba pang mga elite na pamilya sa kalooban, paano tayo makakaligtas? Kaya ngayon, sa pamamagitan ng pakikipagsanib puwersa sa Black Hawks para pabagsakin ka, hindi lang ako naghahanap ng hustisya para kay Emerson kundi para alisin din ang lahat ng pangunahing pamilya sa sakit na kinakatawan mo." Ipinahayag ni Norman, na ipinipinta si Denton bilang isang hindi masabi na kontrabida, habang itinuturo ang kanyang sarili bilang ang mismong sagisag ng katwiran at katarungan. Isang mapanuksong ngiti ang sumasayaw sa mga labi ni Denton. Noon pa man ay alam na niya ang tahimik na awayan ni Norman, na nakikita ang mga pamilyang Carter at Foster bilang nagbabanta. Hindi man lang siya nagulat na kakatambal ni Norman si Lawrence para puntiryahin ang pamilyang Carter. Alam ni Denton kung gaano kataksilan si Norman. Kung siya ay mamamatay na kasama pa rin si Norman, ito ay magiging isang kapahamakan para sa negosyo ng pamilya Carter at sa pamilyang Foster. Lumitaw sa mga mata ni Denton ang kislap ng pagpatay na layunin. Napagpasyahan niya na kahit umabot ng 1 metro ang buhay niya sa gabing iyon, aalisin niya si Norman, na pinuputol ang matagal na banta sa negosyo ng pamilya Carter at sa pamilyang Foster. Sa pag-iisip na iyon, hindi nag-aksaya ng oras si Denton. Hawak ang kanyang tungkod, lumundag siya pasulong, hawak ito na parang espadang matalas na labaha, itinutok ito ng diretsyo kay Norman sa pasukan. Nang mapansin ang determinasyon ni Denton na wakasan ang kanyang buhay, namutla ang mukha ni Norman. Agad niyang sinigawan si Lawrence at ang iba pang Black Hawks, "Sinisikap na naman akong patayin ng Denton na ito." Si Lawrence, kasama sina Jack at Kevin, ay nagkaroon ng matinding kinang sa kanilang mga mata. Sumigaw sila, "Matanda, itigil mo ang iyong pagsalakay." Pagkatapos, sumabak ang tatlo sa labanan, isang ipoipo ng galit at pagsalakay. Ang bawat isa ay naglalayo ng isang malakas na hampas ng palad, tulad ng mga kidlat, diretsyo kay Denton. Nakita ni Stephen, na tinaboy lang ni Lawrence, si Denton na nakatayong mag-isa laban sa pagsalakay ni ang tatlong lalaki mula sa Black Hawks. Sa takot para sa kaligtasan ni Denton, kumilos si Stephen, na inilagay ang lahat ng kanyang panloob na mana upang ibigay ang kanyang suporta sa laban. Kabanata 187. Bang! 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 Umalangaw-ngaw ang umaalingaw-ngaw na tunog ng mapangwasak na mga hampas ng palad, na sinasabayan ng matalim na putok ng isang naglalakad na pagkabali ng tungkod. Kasunod nito, isang hakbang paatras si Lawrence at ang kanyang dalawang kasama, habang si Denton ay umatras ng 5 o 6 na hakbang. Mas malala pa ang sitwasyon ni Stephen. Lumipad siya pabalik na parang sirang saranggola, bumagsak sa side table sa sala, na durog-durog. Isang masakit na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha, at iniluwa niya ang isang subo ng dugo, na bumagsak ng walang konsensya ng malakas na suntok. Ang. Bagamat hindi gaanong nasugatan si Denton gaya ni Stephen, may bakas ng dugo na tumulo mula sa gilid ng kanyang bibig, ang kanyang mukha ay parang papel. Nang makita ang dugo sa mukha ni Denton, si Lawrence at ang kanyang mga kasamahan ay nagsuot ng mga mapanuksong ekspresyon.
Denton, ilang araw lang ang nakalipas sa grand party ng Weston family, hindi mo ba ako natalo at nasaktan ng husto? Bakit parang mahina ka ngayon? Panunuya ni Lawrence na nakatingin kay Denton ng masama. Isang kislap ng puot ang sumilay sa mga mata ni Denton. Nasaksihan ang pinsala ni Stephen, bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay nagnanais na ipaghiganti siya kaagad sa pamamagitan ng pagpatay kay Lawrence. Gayunpaman, alam din ni Denton na maliit ang kanyang mga pagkakataon. Kahit na siya ay isang mid-level internal force Marty A-list, hindi niya posibleng talunin si Lawrence, isang elite internal force Marty A-list. At kahit hindi kumilos si Lawrence, sapat na ang mga martialists ng Black Hawk para talunin at hulihin siya. Lawrence, kahit mamatay ako, sa pagpapakulong sa tagapagmana ng pamumuno ng Stargate, hindi ka pababayaan ng Stargate, mapanghamong sigaw ni Denton. Tumawa si Lawrence nang marinig ang sinabi ni Denton. Haha! Denton, sinong nagsabi sa iyo na nahuli namin ang tagapagmana ng Stargate? Nakita mo ba ito ng iyong mga mata? Ang alam lang ng lahat mula sa Stargate na ang kanilang pinuno at ang kanyang partido ay dumating sa pamilya Carter. Talagang binisita nila ang pamilya Weston ngayon ngunit umalis pagkatapos. So, iyong claim na ikinulong natin sila. Walang maniniwala kung wala kang ebidensya. Tumikim si Norman, tumutulo ang sarcasm. Si Denton, Silas at ang kanyang entourage ay malinaw na dumating sa pamilya Carter, at ngayon sila ay nawala. Ano ba talaga ang ginawa mo sa kanila? Napatay mo ba sila at ngayon sinusubukan mong i-frame ang pamilyang Weston at ang Black Hawk? Walang hangganan ang iyong panloloko. Noon lang, kasama ng mga martialists ng Black Hawk na nakapaligid sa kanya, sinimulan ni Norman na tuyain at maliitin si Denton, na nagdagdag ng insulto sa pinsala. Ang mga mata ni Denton ay kumikinang sa galit. Si Norman ay simpleng pagkakatawang tao ng dyablo. Naniniwala siya na ang kasawiang nangyari sa pamilya Carter ay may kinalaman sa mga manipulasyon ni Norman. Gayunpaman, napagtanto ni Denton na tusong inilagay ni Norman ang kanyang sarili sa likod ng mga martialists ng Black Hawk upang matiyak na hindi siya mapupuntahan ni Denton. Norman, maliban sa magplano sa likod at mag-frame ng iba, ano pa ang galing mo? Kung may lakas ka ng loob, harapin mo ako sa one-on-one duel hanggang kamatayan. Sabi ni Denton, puno ng panunuya ang mukha niya habang nakatitig kay Norman. Umismid si Norman bilang tugon, ano bang problema? Nagagalit na nakita ko ang iyong mga pekana at ngayon ay gusto mo akong patayin sa pagkabigo. Paggawa ng milyon-milyon gamit ang mata ng Diyos. Denton, hindi ako mahuhulog sa mga pakulo mo. Ikaw, na pumatay sa dalawang junior apprentice nina Emerson at Lawrence, ay dapat na huwag paganahin ang iyong martial arts at sumuko. Kung hindi, kapag nagsanib puwersa si Lawrence at ang iba pang Black Hawk martialists, wala ka nang mapaglilibingan ng katawan mo. Tumawa si Denton, tulad ng inaasahan, isang duwag at tusong maliit na tao. Nagpatuloy siya, na sinulyapan si Lawrence at ang mga martialists ng Black Hawk. Ang Black Hawk, di umano'y isang kilalang sekta mula sa Sonsbury, ngayon ay gumagamit ng pananakot sa iilan sa kanilang mga numero. Talagang sinisira mo ang reputasyon ng mga sekta ng Sonsbury. Nang marinig ito, sina Lawrence, Kevin, Jack, at ang iba pa ay nagpahayag ng galit at galit. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw mula sa labas ang mga tunog ng mabangis na labanan, na may malinaw na pagkakasalubong ng mga kamao at palad. Denton, naririnig mo ba iyan? Ang pinakamahuhusay na martialists ng aking pamilyang Weston ay sumalakay sa mansyon ng pamilya Carter, na ginawang impyerno sa lupa ang iyong tahanan, na may mga ilog ng dugo. Matagumpay na bulalas ni Norman nang marinig ang sigaw ng labanan mula sa labas. Pagkatapos ng gabing ito, si Denton at ang lahat ng martialists ng pamilya Carter ay malipol. Ang lahat ng mga ari-arian ng mga Carters ay mahuhulog sa mga kamay nina Norman at Lawrence. Bukod dito, ang kumpanya ng chip ng pamilya Carter ay magiging bahagi ng negosyo ng Weston. Sumilay ang sakit sa mga mata ni Denton. Sa harap ng katotohanan na ang mga martialists ng kanyang pamilya ay pinapatay ng mga martialists ng pamilya Weston, nakaramdam siya ng kawalan ng magawa, wala siyang magawa. Ang paghihirap na ito, ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan,
ay mas masahol pa sa kamatayan para sa kanya. Nang makita ang pagdurusa sa mukha ni Denton, sina Norman, Lawrence, at ang iba pa ay natuwa sa kanyang kawalan ng pag-asa, ang kanilang mga kalooban ay tumaas hanggang sa punto ng euphoria. Hindi sila nagmamadaling makipag-usap ng direkta kay Denton. Nais nilang marinig niya ang mga iyak at hiyawan ng kanyang sariling mga tao, na hinahayaan siyang makaranas ng mabagal, pahirap na dalamhati. Habang nagdurusa si Denton, lalo silang nagsasaya. Ang walang katapusang sakit ng kanilang kalaban ang kanilang pinakamalaking kasiyahan. Makalipas ang halos 10 minuto, ang mga tunog ng labanan at hiyawan mula sa labas ay ganap na tumigil. Alam ni Denton na natapos na ang matinding laban sa labas. Hindi na kailangang hulaan na ang mga martialists ng pamilya Carter ay walang alinlangan na nasira. Pumikit si Denton sa dalamhati. Ang pamilyang Carter, na binuo sa mga dekada ng pagsusumikap at dedikasyon, ay nawala na ngayon, na sinira ng mga tusong tulad nina Norman at Lawrence. Isang malalim na pakiramdam ng kawalang katarungan ang bumalot sa loob niya. Denton. May mali siya ang boses ni Norman, hindi mo ba naririnig? Tahimik ngayon ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Carter sa labas. Umalis na sila sa mundong ito. Ngayon ay ikaw na ang sumali sa kanila. Bumukas ang mga mata ni Denton, sinalubong ang malamig at nakamamatay na mga titig ni Norman, Lawrence, at ng kanilang mga tauhan, na parang isang grupo ng mga uhaw sa dugo na mga lobo na handang sumunggab. Isang matinding determinasyon ang nag-alab sa kanyang mga mata, at naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Kung bababa ako, naisip niya, isasama ko ang ilan sa kanila. Hindi bababa sa, isa para sa isa, at dalawa ay isang bonus. Ngunit tulad ng Denton braced kanyang sarili upang harapin Norman at Lawrence sa isang desperado huling stand, ang tunog ng mga yapak echoed. At hindi lang isang tao, parang 12-dosenang. Pagkatapos, umalangaw-ngaw ang isang garalgal na boses, sino ang handa para sa kanilang huling paglalakbay? Tiyak na maaari kong ayusin ito. Sa tunog ng boses, agad na napalingon sina Norman, Lawrence, at ang kanilang barkada. Sa madilim na liwanag sa labas ng mansyon, nakita nila ang isang figure na nakasuot ng itim, na may maskara na nagtatago ng lahat maliban sa mga mata. Bagamat hindi nila nakikita ang mukha ng tao, naramdaman nila ang isang nakakatakot na malakas na aura na nagmumula sa nakamaskara na figure. Sa katunayan, ito ay Jerick. Sinadya niyang itago ang kanyang boses para protektahan ang kanyang pagkatao. Ang talagang nagpagulat kina Norman at Lawrence ay hindi lang ang biglaang pagsulpot ni Jerick kundi pati na rin ang paningin ng 12-dosenang Phantom Guards ng pamilya Carter at mga martialists na nakatayo sa likuran niya, na may nakakatakot na aura. Nagulat si Norman at Lawrence. Naisip nila, hindi ba ang mga iyak at hiyawan kanina ay nagpahiwatig ng pagkawasak ng mga martialists ng pamilya Carter ng mga Weston martialists? Paanong marami pa rin sa kanila ang hindi nasaktan ngayon? Mabilis na napagtanto ni Norman, Lawrence, at ng iba pa ang isang malaking pagkakamali. Hindi ang mga Carter martialists ang na-designate kanina, kundi ang Westons. At lahat ng hindi inaasahang pangyayaring ito ay tila mahigpit na nakaugnay sa misteryosong lalaking nakaitim na ito. Kabanata 188. Ang mga mata ni Lawrence ay kumikislap sa tindi. Sino ka? Hiningi niya. Malamig na sagot ni Jerick, ako ang lalaking nakamaskara na pumatay sa iyong dalawang junior apprentice at kay Emerson. Sa sandaling pinagmasdan ni Lawrence si Jerick, nakasuot ng itim na kasuotan at maskara, nagkaroon siya ng palihim na hinala na maaaring siya ang pumatay sa kanyang mga junior apprentice. Gayunpaman, hindi siya lubos na sigurado. Ngayong inamin na mismo ni Jerick, sigurado si Lawrence na nakatayo siya sa harap ng pumatay. Nangangahulugan ito na hindi si Denton ang may pananagutan sa kanilang pagkamatay. Sa loob ng mansyon, parehong natigilan si Denton. Noong una ay inakala niya na siya ay dumating, nahaharap sa isang hindi matatakasan na kapalaran. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang biglang pagsulpot ng lalaking nakamaskara sa labas, ang mismong individual na naglabas ng dalawang junior apprentice nina Emerson at Lawrence. Talagang nakakagulat na ang lalaking ito ay magpapakita sa mansyon ng pamilya Carter.
Ang mas ikinagulat niya ay ang makitang buhay pa rin ang 12-dosenang martialists at phantom guards ng pamilya Carter. Hindi kaya natalo ang mga martialists ng pamilya Weston ng sarili niyang mga tanod. Sinimulan ni Denton na pagsamasamahin ang mga bagay. Ang katotohanan na ang kanyang mga martialists at mga gwardya ay pinamamahalaang madaig ang mga mandirigman ng Weston ay dapat na may kaugnayan sa mahiwagang taong ito na may maskarang intervention. Napagtanto din ni Denton na kahit na ang nakamaskarang figure na ito ay hindi tahasang naruroon upang tulungan ang pamilyang Carter, tiyak na may sama ng loob siya laban kay Lawrence o sa Westons. Kung hindi, walang dahilan para patayin niya ang mga junior apprentice ni Lawrence. Nagsimulang kumislap ang pag-asa sa mga mata ni Denton. Kung makakaharap ang nakamaskara na individual na ito sa Black Hawk, maaaring magkaroon ng pagkakataon ang pamilya Carter. Tungkol naman kay Norman, nangako si Denton na hahawakan siya ng personal. Nag-alab ang galit sa mga mata ni Lawrence habang nakatitig kay Jerick. Bakit mo pinatay ang dalawa kong junior apprentice? Ungol niya. 20 taon na ang nakalilipas, brutal nilang pinatay ang isang buong pamilya na may 7 miyembro mula sa isang kilalang sambahayan. I'm merely seeking justice for those left souls, deklara ni Jerick na may kinang sa kanyang mga mata, bawat salita ay may pananalig. Si Lawrence at ang iba pang ekspresyon ng Black Hawk ay nagbago. Alam na alam nilang lahat ang karumal-dumal na gawa na ginawa ni Cooper at din 2 dekada na ang nakararaan. Kaya, maliwanag sa kanila na si Jerick ay may kaugnayan sa sambahayan na pinatay noon, at naghihiganti siya sa pamamagitan ng pagpatay kay Cooper at Dean. Batid sa kanilang maling gawain sa sitwasyong ito, nagsalita si Lawrence, sinusubukang humanap ng gitna. Sige, dahil ipaghihiganti mo ang pagkamatay ng pamilyang iyon, hindi kami magdaramdam sa pagkamatay ng 2 kong junior apprentice. Tawagan natin ito kahit na. Pwede ka nang umalis. Ngunit ipinapayo ko sa iyo na manatili sa aming negosyo kasama ang pamilya Carter. Paumanhin, pero hindi ako makatayo kapag ang iilan ay binubuli ng marami. Kinamumuhian ko ang mga walang awang pumapatay ng inosente. Kaya, hindi lang ako aalis, kundi ako na rin ang bahala sa sitwasyon sa pamilyang Carter ngayong gabi. Mahinahong tumugon si Jerick. Agad nagalit si Lawrence at ang kanyang mga kasama. Nanunuya si Lawrence, "Oh, hindi ka ba natatakot na ang pakikialam mo ay masira ang iyong buhay?" Jerick retorted, "Ang mga tao ay palaging namatay sa pamamagitan ng aking kamay. Wala pang nakakapatay sa akin." Walang pag-aalinlangan, sumenya si Lawrence sa kanyang malalapit na junior apprentice na sina Kevin at Jack. "Ipakita sa kanya kung ano ang mayroon ka." Utos niya. Parehong kumukulo na sa galit ang 2 lalaki sa utos ni Lawrence. Sa isang malakas na dagandong, sinunggaban nila si Jerick, na kasing bilis ng kidlat. Ang isa ay umatake gamit ang isang kamao, ang isa ay may isang palad. Ang kanilang panloob na mana ay pumutok, nag-vibrate sa hangin sa kanilang paligid na parang dumadagandong na hampas. Damang-dama ang matinding puwersa ng internal force martial prowess ng Marty A. List, na naging dahilan para mahirapan ang mga martialists at phantom guards ng pamilya Carter na nakatayo ilang metro ang layo upang huminga. Yaong mga bihasa sa panlabas na puwersang militar ay nakadama ng matinding sindak sa kanilang mga puso. Whoosh! Ang palad ni Kevin, na parang talam, ay diretsyong nilaslas patungo sa dibdib ni Jerick. Habang direktang tinutukan ni Jack ng suntok ang mukha ni Jerick, ang mabangis na momentum ng hampas ng palad na sinamahan ng tindi ng suntok ay nagpang-inag sa mga tinik ng lahat ng nakasaksi nito. Bawat martialista at bantay ng pamilya Carter ay nakadama ng matinding pagkabalisa para kay Jerick. Kung ang parehong pag-atake nina Kevin at Jack ay dumaong, ang dibdib ni Jerick ay maaaring mapunit sa mabagsik na palad ni Kevin, na damanak ang dugo sa isang malagim na sugat. Samantala, ang suntok ni Jack ay maaaring madurog ang kanyang bungo. Gayunpaman, sa pagharap sa nakakatakot na pagsalakay mula sa parehong mga umaatake, nanatiling matatag ang tingin ni Jerick. Hindi napigilan. Sa susunod na tibok ng puso, kumilos ang figure ni Jerick. Whoosh! Boom!
Bumaril siya pasulong, nagpakawala ng dalawang paputok na suntok. Ang lakas ng kanyang mga kamao ay tila pumutok sa mismong hangin, na nagdulot ng tunog na katulad ng dumadagandong na pagsabog. Ang kahangahangang sonic boom na ito, kasama ang nakatatakot na kapangyarihan sa likod ng mga kamao ni Jerick, ay nagpadala ng shockwave sa buong lugar. Namutla agad ang mukha ni na Jack at Kevin. Kitang-kitang kinilig ang mga elite na martialists ng pamilya Carter at ang Phantom Guards. Ang kanilang mga mukha ay may halong pagkamangha at hindi makapaniwala. Sa paglabas ng mga kamao ni Jerick, nagdulot ang mga ito ng sonic boom sa hangin, isang indikasyon ng kanyang sobrang bilis at kapangyarihan na hindi mapaniwalaan. Sa pagkakasaksi nito, naramdaman din ni Lawrence ang bangungot at nakakatakot na puwersa sa likod ng mga suntok na iyon. Nagsalubong ang kanyang mga kilay sa pag-aalala, at sa loob-loob niya ay napabulalas siya, hindi naging maayos ang lahat. Ngunit huli na ang lahat. Bang! Isang serye ng mga tunog ng bone snapping ang umalingaw sa hangin. Kambal na iyak ng paghihirap ang Bum-A-Lot sa gabi. Pagkatapos, tulad ng mga saranggola na pinutol ang kanilang mga kwerdas, lumipad ang dalawang figure ng paatros, na kalaunan ay bumagsak ng husto sa brick pathway sa harap ng pangunahing pasukan ng mansyon. Ang epekto ay nag-iwan ng isang web tulad ng pattern ng mga bitek sa mga brick. Ang mga buto ng mga braso ni na Kevin at Jack na umaatake kay Jerick ay naputol sa hindi mabilang na piraso. Sila ay ganap na may kapansanan. Sa gitna ng kanilang masakit na buto, si Jack at Kevin ay parehong nahimatay ng malamig. Biglang Bum-A-Lot sa paligid ang nakamamatay na katahimikan. Ito ay isang nakakatakot na uri ng katahimikan. Ang tanging mga tunog na bumasag sa katahimikan ay ang mabibigat, tensyonado na paghinga ni na Lawrence, Norman, at ng mga piling tao. Martialists ng Black Hawk. Si Lawrence, Norman, at ang iba pa ay talagang nasa gilid. Ang lakas na ipinakita ni Jerick ay kakilakilabot, halos mala-impyerno. Bagamat maaaring hindi kapantay ni na Kevin at Jack ang mga elite internal force martialists ni Lawrence, sila ay, walang duda, middle-tier internal force martialists. Ang kanilang pinagsamang puwersa ay sapat na malakas upang makipaglaban kay Lawrence. Gayunpaman, ngayon ay natalo sila at nawalan ng malay ni Jerick sa isang round lang. Masyadong nakakatakot itong lalaking nakamaskara na nakaitim. Ang nakamaskarang figure na ito ay tunay na kakilakilabot, naisip ni Lawrence. Ang mga mata ni Lawrence ay kumikinang sa determinasyon. Bumaling kay Norman at sa kanyang mga junior apprentice ng Black Hawk, sinabi niya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, ang taong ito ay napakabagsik, walang awa, at napakalakas. Kung gusto natin siyang talunin, dapat tayong mag-strike bilang isa. Atake. Nang hindi naghihintay ng tugon, si Lawrence ang unang naglunsad ng sarili sa Jerick sa bilis at bangis ng unos. Ang iba pang mga elite martialists mula sa Black Hawk ay sumunod, mabilis na nagsara kay Jerick. Kahit na ang karaniwang nagseserbisyo sa sarili na si Norman ay hindi nagatubili sa pagkakataong ito, naglunsad ng sarili niyang pag-atake laban kay Jerick. Naunawaan niya na kung hindi sila magsanib puwersa para patayin ang nakamaskarang figurang ito, sila ni Lawrence ay maaaring mawalan ng buhay dito. Sa isang iglap, si Lawrence, Norman, at mahigit isang dosenang Black Hawk martialists ay nagpakawala ng sunod-sunod na suntok at hampas ng palad. Ang kanilang pinagsamang mana ay lumilikha ng isang bug zone ng hangin na umalangaw sa itim na kasuotan ni Jerick. Kabanata 189. Bang! Bang, bang, bang. Maraming dumadagandong na sonic boom ang umalangaw sa hangin. Oo, sila ang mga sonic booms mula sa mga suntok ni Jerick na umalangaw sa kapaligiran. Kasabay ng mga tunog na ito ng mga pagsabog ay ang hindi mapag-aalinlanganang kaluskos ng mga belang buto at nakakapangilabot na hiyawan ng paghihirap. Lahat ng anino ng suntok at strike na nakatutok kay Jerick ay agad na naglaho. Sunod-sunod, ang mga martialists ng Black Hawk ay pinalipad, mabigat na dumaong sa brick ground meters ang layo. Ang bawat landing ay lumikha ng isang bunganga, at pagkatapos bumagsak sa mga ladrillo, bawat isa sa mga miyembro ng Black Hawk ay lumubog ng halos 2 hanggang 3 pulgada sa lupa.
Halos lahat ng buto sa kanilang katawan ay nabali, may dugong umaagos mula sa kanilang mga bibig, at nabahiran ang kanilang mga damit. Para silang dumaan sa isang malaimpyernong pagsalakay. Bahagya silang nakakapit sa buhay, isa-isa silang nalagutan ng hininga. Sa dagat ng mga taunang martialists, tanging si Lawrence lang ang nakahawak sa isang piraso ng buhay. Tumingin siya kay Jerick, nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala, at nahihirapang bamulong, "The Black Hawks. Hindi. Pakakawalan ka." Matapos bigkasan ang mga salitang iyon, tila naubos na ni Lawrence ang kanyang huling kaunting lakas. Ang kanyang ulo ay tumagilid, at siya ay namatay. Ang lahat ng mga elite martialists ng pamilya Carter at ang Phantom Guards ay naiwang tulala sa sobrang pagkamangha. Isa pang suntok na may sonic boom. Si Lawrence at ang kanyang 12-dosenang mga martialists ng Black Hawk ay lubos na natalo sa isang mabagyo at dumadagandong na pag-atake. Iyon ang unang pagkakataon na nasaksihan nila ang gayong makapigil hiningang pag-atake sa kanilang buhay. Ilang hakbang ang layo mula kay Jerick ay nakatayo si Norman, ang nag-iisang buhay. Siya ay nanginginig ng hindi mapigilan, na parang nagsasala sa ipa, na may makamultong pamumutla na umabot sa kanyang mukha, na parang tinamaan ng hamog na nagyelo. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang pisngi, at tuluyan na siyang nilamon ng takot. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang ice cellar, nanlamig hanggang sa buto. Hindi niya akalain na sa panandalian lang, papalipad si Jerick kay Lawrence at sa dosenang martialists ng Black Hawk, na wawakasan ang kanilang buhay. Ngayon, tumayo siyang mag-isa para harapin ang galit ni Jerick. Ang distansya lamang na naghihiwalay sa kanila ay naging dahilan kung bakit si Jerick ay tila ang Grim Reaper sa mga mata ni Norman, na kayang wakasan ang kanyang buhay sa anumang oras. Nanginginig ang mga labi ni Norman habang nagsusumamo, "Master. Sir. I beg you. Please don't kill me. Luluhod muna ako." "Ikaw." Pagkasabi nito, napaluhod na si Norman bilang pagsuko. Gayunpaman, ang malamig na boses ni Jerick ay sumabad sa kanya, "Hindi ko tinatanggap ang pagpupugay ng mga duwag. Humarap sa hampas ng palad ko." Sa paglabas ng mga salita sa kanyang bibig, isang malakas na hampas ng palad ang pinakawalan ni Jerick. Ang welga na ito ay parang dumadagandong na kulog. Sa sobrang lakas at tindi nito, si Norman, na halos hindi pa nagsisimulang lumuhod, ay parang nasa kanya na ang apocalypse. Sa susunod na sandali, ang palad ni Jerick ay damapo ng husto sa manakor ni Norman. Umalangaw-ngaw ang isang dumadagandong na boom. Sa isang hiyaw ng paghihirap, pinalipad si Norman, bumagsak sa bilya at lumapag sa sala, sa harap mismo ni Denton. Ang tanawin ay naiwan kay Denton na lubos na nabigla. Tumingin siya kay Norman, na nakahiga sa sahig, umaagos ang dugo mula sa sulok ng mouth, ang kanyang mukha ay lumibot sa sakit, tila hindi na makabangon. Inangat ni Denton ang kanyang tingin upang salubungin ang mga mata ni Jerick sa labas ng mansyon. Sinabi ni Jerick, na walang pag-aalinlangan, "Napilayan ko ang martial arts ni Norman. Ipinapaubaya ko ang kanyang kapalaran sa iyong mga kamay." Agad na nagbigay ng magalang na bow si Denton kay Jerick, "Salamat sa iyong intervention, na iniligtas ang pamilya Carter mula sa pagkalipol. Ang iyong napakalaking kabaitan ay maaalala magpakailanman. Maaari ko bang malaman ang pangalan ng ating tagapagligtas?" Sagot ni Jerick, "Personal ang alitan ko sa Black Hawk. Hindi ako kumilos sa ngalan ng pamilya Carter, kaya hindi kailangan ng pasasalamat." Kasabay nito, lumingon siya at pumailanglang sa kalangitan sa gabi, naglahong parang anino na lawin. Nagmamadaling lumabas ng mansyon si Denton, ngunit walang bakas na nakita si Jerick. Maging ang mga elite martialists ng pamilya Carter at Phantom Guards ay namangha. Ang misteryosong lalaking nakaitim na ito ay walang alinlangan na master ng martial arts, lumilitaw at nawawala ng walang bakas. Lumapit ang mga yabag, hudyat ng pagbabalik ni Christopher mula sa sikretong silid sa ilalim ng lupa ng mansyon. Mukha siyang nagulat at tinawag si Denton mula sa malayo, "Tay, maraming sugatan at walang malay na tao doon. Nakapasok ba ang pamilya Weston at ang mga martialists ng Black Hawk?"
Bago pa siya makatapos ay dumapo ang mga mata ni Christopher sa walang buhay na katawan nina Lawrence at ng Black Hawk na nakahiga sa labas ng mansyon. Natigilan siya kaya nawalan siya ng masabi. Sa wakas ay nakabawi na siya, tumingin siya sa kanyang ama, si Denton, nang may pananabik, "Tay, natalo mo ba silang lahat?" Umiling si Denton, hindi ako. Pinatay sila ng isang misteryosong lalaking nakaitim. Isang lalaking nakaitim. Tanong ni Christopher, bakas sa mukha niya ang pagkalito. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa labas dahil dinala niya ang asawa at mga kasambahay sa underground chamber para magtago. Agad na ikinwento ni Denton ang mga pangyayari, na nagdedetalye kung paano pinabagsak ng lalaking nakamaskara si Lawrence at ang mga martialists ng Black Hawk. Pagkatapos makinig, napabulala si Christopher, "So, itong lalaking nakaitim na ito ay siya ring pumatay kay Emerson, Cooper, Dean, at iba pa. At ginawa niya ang lahat ng ito dahil sa massacre na nangyari 20 taon na ang nakakaraan." Tumango si Denton bilang pagsang-ayon, "Oo, parang ganun." Kahit na ang tagapagligtas na ito ay may sama ng loob sa Black Hawk, iniligtas niya ang pamilya Carter ngayon. "Hindi natin dapat kalimutan ang gawang ito ng kabaitan," sabi ni Denton. Tumango si Christopher, "Tama ka, Dad." Pagkatapos ay lumingon si Denton sa 12-dosenang mga piling Phantom Guard malapit sa villa at nagtanong, "Nang ang Weston? Pinasok ng mga martialists ng pamilya ang mansion namin, itong lalaking ito ba ang tumulong sa, talaga, Mr. Carter?" Chorus ng Phantom Guards. "Itaboy mo sila." Lumapit ang pinuno ng Phantom Guards at nagpaliwanag, "Mr. Carter, pagkatapos salakayin ng mga martialists ng pamilyang Weston ang Carter Estate, agad namin silang nakipag-ugnayan. Ang aming mga lakas ay pantay-pantay at walang panig ang makakakuha ng higit na kamay." Ngunit nang tila nasa himpapawid pa rin ang kinalabasan, lumitaw ang lalaking iyon. Sa bilis ng kidlat, nag-iisang natalo niya ang 12-dosenang mula sa pamilyang Weston. "Dahil sa kanya, wala sa aming mga Phantom Guard ang nasaktan, at kami ay nanalo." Tumango si Denton ng may pag-iisip. Gaya ng hinala niya, ang dahilan kung bakit walang nasaktan sa mga Phantom Guard at martialists ay dahil sa tulong nitong misteryosong lalaking nakaitim. Napako ang tingin ni Denton sa walang buhay na katawan ng mga martialists ni Lawrence at ng Black Hawk. Inutusan niya ang pinuno ng Phantom Guards, "Lucas, kumuha ka ng ilang lalaki at itapon ang mga katawan ng kaaway na ito ng maingat. Ipa-cremate sila sa funeral parlor na pag-aari ng pamilya Carter. Walang ibang dapat makaalam." Agad na sumagot si Lucas, "Naiintindihan, Mr. Carter." Pagkatapos ay mabilis niyang inutusan ang ilan sa mga martialists ng pamilya Carter na ilipat ang mga bangkay sa funeral parlor at linisin ang mga mantsa ng dugo. Samantala, bumalik sina Denton at Christopher sa loob ng mansyon, tiniyak na dinala ang sugatang Stephen para sa medikal na paggamot. Ibinaling nila ang kanilang atensyon kay Norman, na malubhang nasugatan at hindi kumikibo sa lupa. Bakas sa mukha niya ang takot, nakiusap si Norman, "Mr. Carter, kung isa sa alang-alang ang mga taon na magkakilala tayo, humihingi ako ng awa. Ipinapangako ko mula ngayon, ang pamilya Weston ay yuyuko sa iyong kalooban at hindi na mangangahas na saktan ang pamilyang Carter muli." Ngunit malamig at nakakatusok ang mga mata ni Denton habang nakatitig kay Norman, humihingi, "Norman, sabihin mo sa akin, nasaan si Silas at ang kanyang barkada?" Kabanata 170. Mr. Si Carter, sa katunayan, ngayong gabi, dumating si Silas sa tahanan ng Weston kasama ang kanyang mga tauhan na naghahanap kay Lawrence. Gayunpaman, itinago ko si Lawrence, kaya umalis si Silas nang hindi niya mahanap. Paliwanag ni Norman, hindi natitinag ang kanyang mga mata habang nagsasalita. Si Norman ay sanay sa pag-ikot ng mga kwento, ang kanyang mga kasinungalingan ay parang kapanipaniwala bilang katotohanan. Smack! Sa halip na mga salita, isang malakas na sampal ang itinugon ni Denton sa mukha ni Norman, na nagdulot ng agarang pamamaga sa isang gilid ng kanyang pisngi. "Norman, sa tingin mo ba matalino ang magsinungaling sa panahong ganito?" Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Denton.
Sa kabila ng matinding kirot sa kanyang pisngi, hindi nang ahas si Norman na ihayag na si Silas at ang kanyang mga tauhan ay nakakulong sa piitan ni Weston. Dahil ang mga kahihinatnan ay mas masahol pa kaysa sa hindi pagsasabi nito ng malakas. Hindi lang sila nakulong, nabali rin ang kanilang mga paa. Kung ililigtas sila ni Denton, hindi ba gagantay ang Stargate sa pamilya Weston? Kaya, nagpa siya si Norman na dadalhin niya ang sekretong ito sa kanyang libingan. Bukod dito, naniniwala siya na kung hindi mahanap ng pamilya Carter si Silas at ang iba pa, walang alinlangang sisisihin sila ng Stargate. Kung ganoon, hindi rin matatakasan ng mga Carters ang kanilang galit. Isang pahiwatig ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Norman, Mr. Carton, nasabi ko na sayo ang totoo. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Nagyayelo ang titig ni Denton, kaya ayaw mong sabihin sa akin kung nasaan si Silas at ang mga tauhan niya. Nagkunwaring inosente si Norman, Mr. Carter, hindi ko pa ba nasabi sa'yo? Iniwan nila ang pamilya Weston. Paano ko malalaman kung saan sila nagpunta? Mga bantay. Naubos na ang pasensya ni Denton, at napasigaw siya. Ilang miyembro ng Phantom Guards, nakasuot ng itim, ang pumasok na kahanga-hanga. Mr. Carter, paano tayo maglilingkod? Nagtanong sila. Dalhin mo si Norman at tanungin mo siya ng maigi. Kailangan nating malaman kung nasaan si Silas at ang grupo niya. Utos ni Denton. Yes, Mr. Carter, sagot ng mga guard. Habang buhat-buhat nila si Norman, malamig siyang tumawa. Hahaha, Denton, you'll never learn of Silas's whereabouts from me. Hahaha. Paano kung hindi niya ipaalam kung nasaan si Silas at ang iba pa? Tanong ni Christopher na halata sa boses niya ang pag-aalala. Sagot ni Denton, manatili ka rito at tanungin siya ng husto. Gumamit ng anumang paraan na kinakailangan para makapagsalita siya. Pamumunuan ko ang aming mga marshalists sa Weston residence para maghanap. Naiintindihan, tatay, agad na tumugon si Christopher. Makalipas ang ilang minuto, umalis si Denton, kasama ng 2 o 3 dosina ng mga marshalists ng pamilya Carter at Phantom Guards, sakay ng convoy ng mga sasakyan patungo sa mansyon ng pamilya Weston. Sa piitan ng pamilya Weston. Ang malaking piitan, na sumasaklaw sa libu-libong talampakang kwadrado, ay kalat-kalat. Walang anumang kasangkapan maliban sa mga banig na nakahanay sa sahig. Sa mga banig na ito nakahiga ang isang grupo ng mga tao sina Silas, Julian, at iba pang miyembro ng Stargate, lahat ay nasa ilalim ng impluwensya ng sedative powder ni Norman. Pinipigilan ng mga pusas at tanikala ang kanilang mga galaw. Binasag ng mga ungol ang katahimikan nang magsimula silang magkamalay. Ang masakit na sakit ay malupit na nagpabalik kay Silas sa realidad, at ang iba mula sa Stargate ay nagising din dahil sa kakulangan sa ginhawa. Sa pagmulat, unang napansin ni Silas ang hindi pamilyar na paligid, at nakahiga siya sa malamig na sahig. Sa itaas niya ay isang konkretong kisame, at ang mga pader na nakapalibot sa kanya ay gawa sa parehong material, na may isang magaspang, hindi natapos na texture. Saan ang lugar na ito? Bakit pakiramdam niya ay parang kulungan ang lugar na ito? Sinubukan niyang maunawaan ang sitwasyon, sinubukan niyang umupo. Ngunit nang subukan ni Silas na mag-ipon ng lakas, tinamaan siya ng matinding sakit. Ang iba pang miyembro ng Stargate ay sinubukan ding bumangon, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay nagresulta lamang sa matinding pag-iyak sa sakit. Sobrang sakit. Bakit nabali ang aking mga kamay? At pati mga paa ko? Sa sandaling iyon, isang guwang na boses, na nakakatakot na nakapagpapaalaala sa mga patay, ang umalangaw-ngaw sa silid. Huwag mong sayangin ang iyong lakas. Nabali ang iyong mga paa. Hindi ka na muling tatayo. Kasunod ng boses, nakita ni Silas ang isang lalaki sa isang sulok. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay payat, at ang kanyang mga mata ay walang buhay, puno ng kawalan ng pag-asa. May mga gapos din siya sa kanyang mga palso at bukong-bukong. Sino ka? Gulat na tanong ni Silas. Tumawa ng mahina ang lalaki, sino ako? Minsan ako ang ipinagmamalaki na young master ng pamilya Palmer. Ngayon, nakulong ako sa itinakdang Diyos na lugar na ito, isang buhay na impyerno.
Sa katunayan, ang lalaking ito, na may mabangis na buhok at puno ng kawalan ng pag-asa, ay walang iba kundi si Benjamin. Nasaan tayo? Nagpatuloy si Silas, sino ang gumawa nito sa atin? Ang mga mata ni Benjamin ay nagliliyab sa puot. Ito ang piitan ng pamilya Weston. Ang mga nagbali ng mga paa mo ay ang mga Weston. Naalala ni na Silas, Julian, at ng iba pa mula sa Stargate ang sandali na nawalan sila ng malay matapos inumin ang Earl Grey na inihain ni Norman. Napuno ng galit ang kanilang mga mata. Nagalit si Silas, kaya ang matandang fox na si Norman ang nagdroga sa aming kape. Papatayin ko siya. Patayin siya. Ngumisi si Benjamin. Iyon ay isang pipe dream. Ang piitan na ito ay ilang metro sa ilalim ng lupa, nakasecure na may makapal na mga pintong bakal. Nakulong tayo. Noon lang napansin ni Silas ang kahangahangang bakal na pinto ng piitan. Mayroon lamang isang maliit na hugis parihaba na puwang sa gitna nito, marahil upang madaanan ang pagkain at inumin. Walang paraan palabas. Ang silid ay may isang maliit na banyo, at mayroong isang vent sa kisame para sa ventilasyon. Ang pagtakas ay tila ganap na imposible. Nang ibabaw ang kawalan ng pag-asa kay Silas. Ang iba pang mga martialists mula sa Stargate ay lumubog din sa kawalan ng pag-asa. Ang kanilang mga mukha ay pininturahan ng takot, ang takot ay ramdam. Nakatakda ba tayong matuyo sa walang araw na piitan na ito? Napaisip si Silas. Hindi, ayokong makulong ang buong buhay ko dito, magsasayang. Gusto kong bumalik sa Stargate. Bulalas ni Silas sa sobrang desperasyon. Gayunpaman, umalangaw-ngaw lamang sa piitan ang kanyang nakakatakot na hiyawan, na hindi naririnig ng sinuman sa labas. Si Benjamin, sa kanyang manhid at malamig na ekspresyon, ay tila biglang nabuhay nang marinig ang mga salitang, Stargate. Tumingin siya kay Silas, "You're from Stargate." Silas, halata sa kanyang boses ang sakit, sumagot, "Oo, ang tatay ko ang pinuno ng Stargate. Ayokong mamatay dito." Kumislap ang pag-asa sa mga mata ni Benjamin. Mabilis niyang tinanong, "Paano ka nabilanggo ni Norman?" Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Silas kung paano humingi ng proteksyon ang pamilya Carter mula sa Stargate, kung paano siya itinalaga na manguna sa mga martialists ng Stargate sa Oakhaven upang protektahan ang mga Carters, at kung paano siya pumunta sa pamilyang Weston upang hanapin si Lawrence ngunit nalinlang siya ni Norman at ikinulong dito. Pagkatapos, tumingin si Silas kay Benjamin, nagtanong, "At paano ka? Paano ka napunta sa piitan na ito?" Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, ikinwento ni Benjamin kung paano nangako ang pamilya Weston na tutulungan siyang maghayganti at makuha ang kanyang tiwala. Ngunit pagkatapos niyang ibunyag sa kanila ang isang lihim tungkol sa treasure map, ikinulong nila siya upang panatilihing ligtas ang sekreto. Nagulat si Silas at ang iba pang martialists mula sa Stargate matapos marinig ang kwento. Ang dahilan kung bakit sila nabigla ay nang sabihin sa kanila ni Benjamin kung paano siya binibalangkas ng pamilya Weston, sinabi rin niya sa kanila na si Denton ang may treasure map. Pagkatapos magtipon ng sarili, tinanong ni Silas, "Benjamin, totoo bang si Denton ang may treasure map?" Agad na itinaas ni Benjamin ang kanyang kamay bilang panunumpa, "Kung mayroong kahit katiting na kasinungalingan sa aking sinabi, naway mamatay ako dito mismo sa piitan na ito, na maabot ang isang malagim na wakas."